warrant over it. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Pagkalapag pa lang ng sinasakyang eroplano mula Hong Kong noong March 11, 2025, hinarang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inescortan siya papuntang Villamor Air Base at binasahan ng Miranda rights. Sir, you have the right to remain silent. Ilang oras naging tensyonado ang mga tagpo sa pagitan ng kampo ng dating Pangulo at ng mga otoridad. Akin na yung anak ko! Ito yung gawin niyo! Ito na ang sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this the easy way. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany here. The hard way, ma'am, Sabihin nyo kung saan siya dalahin. the hard way, Hanggang sa tuluyan ng naisakay si Duterte sa chartered flight papunta sa The Hague sa the Netherlands at ikinulong sa ICC Detention Center sa The Hague. Noong March 14, Rodrigo Roa Duterte. sa unang pagkakataon ay humarap ang dating Pangulo sa ICC pre-trial. 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder ang kinakaharap ni Duterte. Sakop nito ang ilang pagpatay sa mga umano'y drug pusher at magnanakaw noong siya pa ang mayor ng Davao City at ang ilang pagpatay mula 2016 hanggang 2018 sa kasagsagan ng kampanya kontra droga noong siya naman ang Pangulo ng bansa. Sa gitna ng pagkakakulong sa ICC Detention Facility, ilang beses iginiit ng kampo ng dating Pangulo na walang jurisdiksyon sa kanyang ICC dahil kumalas na raw ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019 bago pa aprubahan ng ICC noong September 2021 ang hiling ng ICC prosecutor na imbestigahan ang drug war. Pero nanindigan ang ICC Pre-Trial Chamber 1 judges na may jurisdiction sila sa kaso dahil November 1, 2011 sumali ang Pilipinas sa ICC at February 8, 2018 naman nagsimulang mag-imbestiga ang ICC prosecutor sa extrajudicial killings sa Pilipinas. Kaya lahat daw ng pagpatay na ibinibintang kay Duterte mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 ay sakop ng jurisdiksyon ng ICC dahil state party pa ang Pilipinas sa Rome Statute noong mga panahong iyon. Hunyo naman ang hilingin ng kampo ni Duterte ang interim release o pansamantalang paglaya para sa dating Pangulo. Pero ibinasura ito ng Pre-Trial Chamber 1 at pinagtibay ng ICC Appeals Chamber. May hiwalay ring hiling for indefinite adjournment naman ng kampo ni Duterte dahil unfit umano o hindi na kayang sumalang ni Duterte sa paglilitis dahil sa cognitive impairment. Isang kondisyong nakaaapekto sa kakayahan niyang makaalala. Kaya pinagpaliban muna ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang itinakda sanang confirmation of charges nitong Setyembre. Nitong Enero, idineklara ng Pre-Trial Chamber na fit o kaya ni dating Pangulong Duterte na humarap sa pagdinig. At sa Lunes, magsisimula na ang confirmation of charges ni Duterte. 4 na araw isasagawa ang pagdinig kung saan ilalatag ang mga argumento at ebidensya para matukoy kung sapat ba ang mga ito para umabot sa paglilitis ang kaso. Matutuloy ito kahit pa hindi dumalo si Duterte. Pinayagan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling na ito ng dating Pangulo na tinutulan ng prosekusyon. Pero ayon sa ICC, pinapayagan ng Rome Statute at Rules of Proceedings ang Pre-Trial Chamber na magsagawa ng pagdinig kahit wala ang suspect. Basta raw nag-waive ito ng kanyang karapatan para dumalo. Sinabi sa desisyon na sa pirmadong request ni Duterte para lumiban sa pagdinig, nakalagay na naiintindihan niyang may karapatan siyang dumalo sa confirmation hearing at alam niya ang ibig sabihin kung hindi siya dadalo. Nalubos na ipinaliwanag sa kanya ng kanyang abogado. Nilinaw din ng hukuma na ang pag-waive ni Duterte ay sumasaklaw lamang sa confirmation of charges hearing. Kung nais din daw niyang huwag dumalo sa annual hearing on detention na nakatakdang ganapin sa February 27, 2026, ay kailangan niya magsumite ng hiwalay at tiyak na kahilingan para rito. Dismayado naman ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ng grupo ng mga biktima, mas maswerte pa rin si Duterte dahil nabigyan siya ng pagkakataong humarap sa pagdinig, bagay na hindi na ipagkaloob sa mga biktima ng drug war na pinaslang. Sabi naman ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, sa kabila ng kagustuhan ng prosekusyon na piliting dumalo si Duterte, nagpasya na ang mga huwes na katanggap-tanggap ang waiver ng dating Pangulo.
Ayon pa kay Kaufman, ipinaalam nila kay Duterte ang mga development tungkol sa kanyang kaso. Sa ngayon, ang depensa raw ni Duterte ay nakabase sa nakikita nilang insufficiency o hindi sapat na ebidensya ng prosekusyon. Bilang nagsulong ng kasong ito, ang prosekusyon daw dapat ang makapagpakita na may substantial ground para sabihing criminally liable ang dating Pangulo sa mga ibinibintang sa kanya. Tinanggihan naman ng pretrial Chamber 1 ang hiling ng kampo ni Duterte na alisin bilang abogado ng mga biktima ng drug war sina Attorney Gilbert Andres at Attorney Joel Butuyan. Pagkatapos ng confirmation of charges hearing, may 60 araw ang pretrial chamber para magbigay ng desisyon kung tutuloy sa paglilitis ng kaso. Kung matuloy ito, sinabi ng ICC na hindi nito pinapayagan ang pagsasagawa ng trial ng walang akusado, kaya kailangan andun siya sa paglilitis. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.